Welcome sa DX Labs. Okay, pag-usapan natin ang isang napaka-importanting topic ngayon. Paano ba natin sisiguraduhin na yung mga AI solutions natin sa Microsoft platforms ay laging kontrolado, secure at syempre scalable? Well, ang sagot diyan mga katek ay nasa isang matatag na Application Lifecycle Management or ALM. Sige, simulan natin sa isang tanong na siguradong tumatakbo sa isip ng maraming teams ngayon. Yung co-pilot nyo ba parang nagkakaroon na ng sariling isip? Medyo out of control na ba? Alam nyo, sa totoo lang, ang pag-build ng isang AI prototype ngayon, mas madali na kaysa dati. Pero, andito yung pero. Ang totoong challenge para sa mga malalaking kumpanya ay hindi yung paggawa, kundi yung pag-manage at pag-scale nito. Kasi, paano mo masisigurong may control ka pa rin, consistent ang quality at maayos ang lahat? Diyan napapasok ang isang solid na ALM process. Okay, so unahin natin ang Copilot Studio. Tingnan natin, step by step, kung paano tayo makakapag-setup ng isang mature na ALM process para dito. Bago tayo gumawa ng kahit anong proseso, kailangan muna nating kilalanin yung mga assets o yung mga pyesa na kailangan nating i-manage. Una, andyan yung mga agents mismo. Ito yung mga conversational o autonomous bots. Pangalawa, yung mga custom connectors. Ito yung mga tulay papunta sa ibang systems. Pangatlo, yung mga actions, skills, and prompt assets. Ito yung utak, yung nagdidikta kung anong gagawin ng agent. Sunod, yung mga supporting Dataverse components. Ito yung foundation na kinatatayuan ng data. At syempre, yung environment data and application settings, yung mga configuration na nagpapagana sa lahat. Okay, so ito ang golden rule sa kahit anong ALM, hiwa-hiwalay na environments. Ito yung classic na 3-tier strategy. Step 1, development o dev. Dito tayo mag-build, dito tayo mag-experiment, dito yung playground natin. Step 2, test o UAT/QA. Pagkatapos sa dev, dinadala natin dito para i-validate. Dito natin tinitignan kung tama ba ang behavior, effective ba ang prompts, at kung may nasisira ba. Step 3, production o prod. Ito na yung live environment. Dito lang dapat tumatakbo yung version na stable na, aprobado na, at ginagamit na ng mga totoong users. Pagdating sa mga connectors, kailangan sobrang higpit natin kasi yan ang daanan ng data papunta sa ibang systems. So, may sunusunod tayong release flow. Step 1, author. Dito yung paggawa. Step 2, validate auth. Sinisigurado natin na tama at secure ang authentication. Step 3, apply DLP. Nilalagyan natin ng data loss prevention policies para walang data na makalabas ng hindi dapat. Step 4, approve security. Kailangan may basbas mula sa security team. At kapag okay na lahat yan, saka palang aabot sa Step 5, publish to prod. So isipin nyo to bilang final boss bago mag-go live. Ito yung governance checklist. Kailangan may check lahat to. Unang-una, DLP policies applied? Check. Sunod, security review completed? Check. Pangatlo, knowledge sources verified? Dapat lang. Data residency confirmed? Napaka-importante niyan. Risk and safety assessment passed? Absolutely. At panghuli, monitoring enabled. Siyempre, para alam natin kung anong nangyayari. Bawat checkmark dyan, isang layer ng peace of mind para sa kumpanya. Okay, galing tayo sa Copilot Studio. Ngayon, level up tayo. Pasukin naman natin ang mundo ng Microsoft Foundry at ang enterprise-grade capabilities nito. Ang ganda sa Foundry, modular ang agents niya. Ibig sabihin, bawat pyesa kailangan nating i-manage. Tingnan nating isa-isa. Nandyan yung agent logic and orchestration, yung prompts and behavioral rules. Meron ding action handlers and workflows, pati na rin yung data and grounding configurations. Siyempre, hindi mawawala yung security and permission mappings. Andyan din yung connectors and external integrations. At sa ibabaw ng lahat, yung policies and safety controls. Kita nyo, bawat isa dyan may sariling buhay sa ALM. So, mapapansin nyo, pamilyar yung structure, di ba? 3-tier environment pa rin, pero para sa Foundry. Step 1, development, dev. Dito yung design, experimentation, at pag-test ng prompts. Dito yung R&D phase. Step 2, test, QA or UAT. Dito na yung mas seryosang testing. Regression tests, pag-validate ng iba't ibang scenarios, at syempre, safety checks. Step 3, production, prod. At pagpasado na sa lahat, dito na sa prod ilalagay yung version na fully validated at handa nang harapin ang mga end users.
Dito sa Foundry, may tinatawag tayong promotion gates. At habang papalapit ka sa production, mas humihigpit ang security ika nga. So pag galing dev papuntang test, anong kailangan? Functional validation, initial safety checks, verification ng data source mapping, action/connector review, at code/prompt quality review. Basic checks kumbaga. Pero pag galing test papuntang prod, ibang usapan na. Dito kailangan mo na ng kumpletong regression test, approval para sa data and policy compliance, performance and cost assessment, at eto ang crucial, human validation of reasoning. Kailangan may tao na titingin kung tama ba yung pag-iisip ng AI. At syempre, documented na full risk analysis. Kita nyo yung difference? Mas bigat. Sa Foundry, data is king. Kaya yung governance, non-negotiable. At dapat nakabake sa ALM process natin yan. Unang-una, kailangan i-enforce ang data residency requirements. Pangalawa, dapat approved data sources lang ang gamit. Bawal ang kung saan-saan lang kumukuha. Pangatlo, i-implement ang role-based access controls, RBAC, para yung may access lang ang makaka-access. Mahalaga rin na i-separate ang production secrets sa dev artifacts at kailangan i-enforce ang policies para sa connectors and external calls. At panghuli, dapat gumamit ng secure identity management para sa agent actions. Lahat yan para mabawasan ang operational risk. Okay, tapos na tayo sa Foundry. Ngayon, lilipat naman tayo sa isang napaka-critical na area, ang mundo ng ERP. Let's talk about ALM para sa AI sa loob ng Dynamics 365 Finance and Supply Chain. Importante itong tandaan, pag D365 ang usapan, ang ALM ay hindi lang para sa AI models tulad ng prediction o scoring. Kasama sa governance ang lahat ng sumusuporta dito. Ano-ano yun? Yung mga prompts for Copilot assistance, yung feature engineering pipelines na naghahanda ng data, yung mga knowledge sources kung saan kumukuha ng impormasyon, pati na rin yung automations and orchestration flows, at syempre, yung mga integration components na kumukonekta sa ibang parts ng system. Buong ecosystem ang minamanage. Dahil pera at operations ang pinag-uusapan dito, triple ang pag-iingat. Kaya dapat malinaw ang purpose ng bawat environment. Sa dev environment, ang purpose niyan ay to build and iterate. Dito ginagawa yung AI models, prompts, logic, at integrations. Sa test environment naman, ang focus ay validation. Kailangan dito, safe at anonymized production-like data ang gamit. Dito rin ginagawa ang regression checks. At syempre, ang prod environment. Ang purpose nito ay isa lang, to execute approved AI capabilities sa live financial and supply chain workloads. Walang experiment, walang testing dito, execution lang. Okay, mabilis na tech term definition. Baka ma-encounter nyo to. Hyperparameters. Ano ba yan? Simple lang, isipin nyo ito bilang mga settings na siniset bago pa man itrain ng isang machine learning model. Mga bagay tulad ng learning rate, batch size, o kung gaano kakomplikado yung network. Itong mga to ang nagde-define ng structure at behavior ng model. At kasama to sa mga bagay na kailangan nating i-manage sa ating ALM process. Tandaan, hindi natatapos ang trabaho sa deployment. Diyan pa lang nagsisimula ang monitoring. So ano yung mga key signals na kailangan nating bantayan? Una, latency, success and exception rates. Mabilis ba, successful ba, o laging may error? Pangalawa, prediction drift. Ito yung pagbabago sa accuracy ng model over time. Bumababa ba ang performance niya? Pangatlo, data drift. Nag-iiba na ba yung patterns ng data na pumapasok kumpara sa training data? Kasi pag nangyari yan, baka mali na yung predictions. At ang pinaka-importante sa lahat, user feedback and Copilot satisfaction. Sila ang final judge kung effective ba talaga yung AI. Okay, nasa Dynamics 365 pa rin tayo, pero shift tayo ng focus. Kung kanina finance and SCM, ngayon naman yung mga humaharap sa customers, customer service at sales. Para sa mga D365 apps na ito, may malinaw na workflow na sinusunod from start to finish and beyond. Step 1. Define AI use cases and data boundaries. Anong problema ang sosolusyonan natin? Step 2. Prepare data and knowledge assets. Ihanda natin yung pagkain ng AI. Step 3. Develop and configure AI logic. Gawin na natin yung mismong AI. Step 4.
Package and version AI assets. I-bundle natin ng maayos at lagyan ng version number. Step 5. Validate behavior across environments. I-test natin sa dev, sa test. Step 6. Deploy to production. Go live. At dyan, hindi natatapos. May Step 7. Monitor, tune, and iterate. Bantayan, i-adjust at i-improve ng tuloy-tuloy. At bago yung Step 6 na deploy, kailangan dumaan muna dito. Ito ang AI Release Readiness Checklist, ang ating huling quality gate. So check natin. Data quality validated? Na-test ba at malinis ang data? Knowledge sources aligned and tested? Tama ba ang pinagkukunan ng impormasyon? Prompts regression tested? Hindi ba nasisira yung mga luma pag may bago? Safety and compliance verified. Napaka-importante nito. Environment variables are configured? Tama bang settings para sa prod? Deployment pipeline successful? Gumana ba yung automation? At panghuli, monitoring dashboards ready. Handa na ba tayong bantayan pagka-deploy? Kapag lahat yung may check, saka pa lang tayo pwedeng mag-go. Okay, so napag-usapan natin ang Copilot Studio, Foundry at Dynamics 365. Ngayon, let's zoom out. Tignan natin yung mga universal principles na pwede nyong gamitin bilang blueprint para sa kahit anong enterprise AI. Kahit anong platform pa yan, itong 5 principles na to ang pundasyon ng matatag na ALM for AI. Unahin natin, environment separation. Ihiwalay ang dev, test at prod. Pangalawa, version control. Ituring ang lahat ng AI assets na parang code, dapat may version. Pangatlo, gated promotions. Gumamit ng checklists at approvals para sa quality control. Pang-apat, continuous monitoring. Laging bantayan ng performance pag nasa production na. At pang-5, governance and compliance. Isama lagi ang security at data residency controls sa proseso. Kung ma-master nyo tong 5, handa na kayong mag-scale. So, iiwan namin kayo sa tanong na ito. Okay, na-build mo na yung AI mo. Gumagana, ang galing. Pero, handa na ba itong mag-scale? Tandaan, ang isang successful na proof of concept ay simula pa lang. Ang isang mature na ALM process ang magsasabi kung enterprise ready na ba talaga yan. Para sa mas marami pang ganitong usapan at expert guidance, i-follow nyo lang ang DX Labs.